Hello mga ka-Health Real Talk! At ang ating pang-siyam na episode para sa top 11 medical reasons kung bakit bumabagsak ang ating mga OFW applicants sa Pilipinas pa lang ay tungkol sa obesity. Checklist complete. Pero sa medical, BMI mo, over limit. Unfit, pending weight control. Bakit malaking issue ang obesity o BMI sa OFW medical at ano ang realistic plan para pumasa at manatiling healthy sa trabaho? Let's go, pag-usapan natin. Ano ang BMI at bakit mahalaga? Ang BMI o Body Mass Index ay ito yung timbang o yung kilo mo, i-divide mo sa tangkad mo. Ang normal ay 18.5 to 24.9. Overweight ka kung 25 to 29.9. Obese ka kung 30 and above ka na, up to 34.9. Bakit bantay sarado sa PEME? Dahil tumataas ang risk na hypertension, diabetes, sleep apnea, fatty liver, joint injury at cardiac events, lalo na sa init o mabibigat na trabaho. Bakit pwedeng ma-hold o bumagsak kapag mataas ang BMI, lalo na kung may kasamang BP, sugar, cholesterol problems? Tinitingnan ng employer ang safety at endurance sa job site. Risk ng heat exhaustion, knee, back injury at absenteeism, kaya madalas hinihingi weight control plus medical clearance. Beyond the BMI, chinecheck din yung waist and fitness. Hindi BMI lang ang kwento. The waist circumference ay malaking factor din. At kahit mataas ang BMI pero good cardio fitness at normal labs, mas okay ang outlook. Kaya ang game plan, taba ay bawasan, lakas ang puuin. 4-week pre-medical game plan mo, simulan 4 to 8 weeks bago magpeme. Earlier is better. Plate method, bawat kain. Protein target lang. Bawasan ang ultra-processed and sugar drinks like soft drinks, milk tea, energy drinks. Mag-hydrate 2 to 3 liters per day. Kape, okay lang pero iwas sa matamis at late night. Mag-exercise. Matulog ng maayos, 7 to 8 hours. Kung kulang ang tulog, gutom din ang iyong hormones. Trackers, sukatin ang bewang 1 times a week. Timbang 1 to 2 times a week. Photos bawat kada 2 linggo. Smart calories, bawasan ng 300 to 500 kilocalories per day. Medical, magpa-check up ng BP, FBS, HbA1c, lipids, ALT, AST. Ayusin agad kung may findings. At sa araw ng exam and documents, dumating ng well-rested. Umiwas sa heavy meal 2 to 3 hours before vitals. Dalhin yung weight loss log mo, step count screenshots, BP sugar logs, at kung meron, fitness clearance o program note ng doktor. Ipakita mong sustainable ang ginagawa mo. At ang mindset and environment hacks, meal prep sa day off, umiwas sa impulse buys. Protein plus fiber first para busog. Rule of 2, 2 lang sa 3. Carbs, fat, sweets. NEAT, ibig sabihin, non-exercise activity. Lumakad, gamitin ng hagdan, standing breaks, social support, body sa trabaho, boarding, relapse plan, kung nadapa, balik sa track sa next meal, hindi next week. At ang red flags and when to see a doctor, kung may chest pain, hingal ng kaunti sa galaw, matinding hilik, o paos ng hininga o sugat sa paa na di naghihilo, magpa-check up agad. Kung may class 2 or 3 obesity o maraming comorbidities, mas mainam ang doctor-guided na program. Hindi ito karera. Lifestyle marathon ito. Maliit na bawas sa timbang, 5 to 10% at least, ay malaking bagsak sa risk. Ayusin ang plato mo, gumalaw-galaw, matulog ng maayos at ipakitang handa ka sa trabaho. Fit to work, fit for life. This is Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.